I'm tired of the So, magandang araw mga boys. Today, ang gagawin natin tutorial is quick tutorial lang kung paano ba magkabit ng bar end. So, bali itong bar end na to, dati na tong nakakabit sa motor ko. Kung mapapansin nyo, may mga gasgas na mga boys. Yan, oh. So, malaking tulong ito boys kasi malaking tulong nito lalo na kung natutumba yung motor kasi hindi madadamage yung inyong handlebar. Kasi ito yung tatama. So, protection din to sa mga handlebar nyo. Parang katulad lang to nung tawag nito, lever guard. Pero ito, mas gusto ko to kaysa dun sa lever guard. Nasasaguan kasi ako sa lever guard. Para sa akin lang Hindi naman kasi lahat nasasaguan. Ako lang naman. Ako lang. So, yun mga koy. So, yun. So, ito ng mga gasgas nito mga koys, hindi ako na-slide nakaparada yung motor ko nang natumba. Hindi ko alam kung anong nangyari at nakaparada na lang sa bahay ng tito ko. Pagtingin ko may mga gasgas na. Yan yung tama nung pagkatumba. Pati yung fender ko may gasgas, yung signal light may gasgas din. Hindi ko alam kasi iniwan ko siya naka side stand. Paglabas ko kasi ipapasok ko na sa gate, naka-center stand na. So, in short, may nakatumba. Diba? Walang, yeah. So, yun. Ayoko nang isipin yun. So, let's move on. So, para maikabit nyo to mga koys, madali lang kasi yung pagkabit nito. So, para maikabit nyo to, doon tayo sa motor para mas maipaliwanag ko sa inyo. Parang tanga lang, no? So, para maikabit nyo to mga koys, ipapasok nyo lang siya dito. Yan. Pag tinanggal nyo yung stock nyo na rubber, yung dito, yung rubber na nakalagay dito, yung stock talaga, pag kakabili pa lang nung motor nyo, yan, dyan. Pag tinanggal nyo yon, hindi nyo agad may ipapasok to. Alam nyo kung bakit? Kasi dito sa gitna, dito, dyan, may yan, may nakaumbok na parang isang welding. May isang isang patak ng welding dito. Yun yung naglalak doon sa rubber para hindi mahubot agad-agad. Di ba pag pinasok niyo yung rubber may tumutunog? Yan yung naglalak yung dito. Dito lang sa baba yun nakalagay. So para magamit nyo to, kasi napakalaki nito mga koys, napakalaki kasi nito. Tatama siya. Pag pinasok nyo, tatama siya dun sa bilog dito. So, yung gagawin nyo mga koys, yung panghasa ng lagare, bibili kayo nun, nasa ano lang yun, nasa 30 lang ata yun, o 20. Yung mumurahin lang, yung panghasa ng lagare, kuskusin nyo yun. Halimbawa, kukuha ko ng example. So, halimbawa, ito yung ganito lang kaliit yun, yung panghasa ng lagare, ganito lang kaliit. Halimbawa, ito yung panghasa ng lagare, kukuskusin nyo lang kung yan, gaganituhin nyo lang yung tawag nito, yung nakaumbok hanggang sa mawala, hanggang sa matanggal. Yan, gaganyan nyo, kukuskusin nyo lang siya. Kukuskusin nyo lang ng kukuskusin. Yan. Tapos kung naka-RCB naman kayo na ganitong design, kailangan yung tanggalin yung dito mga koys. Kasi hindi siya dediretso pag may ganito. Pag may takip siya dito. May takip kasi ito dito eh. So yun. Yung ginawa ko, kinater ko siya paikot. Para lumaki yung butas. So yun. Basta yung kaliwaan yun mga koys. Dun sa kabila. Meron din. May umbok din. May umbok din yan. Same dito. Yan. So kukod ko rin nyo lang. Gagano'n nyo. Mabilis lang yun kasi napakatalim nung grinds. Parang siya, parang tawag nito. Paper sand. Paper sand ba yung tawag doon? Basta yun. Yung basta gaganituhin nyo na lang siya hanggang sa matanggal, kaliwaan. Pag natanggal nyo na yun mga koys, wait lang, ikakabit ko lang sa tripod. So
So yun, uunahin natin ditong ikabit sa kabila. Kung bakit mga koys, kasi may sikreto kasi to, may sikretong malupit. So bali, pag bago pa pala yung ganito nyo, yung inyong tawag nito, yung bar end, hindi pa siya nakabuka. Yan o. Hindi pa yan nakabuka. Hindi pa yan. Bubuka siya habang hinihigpitan nyo dito. Umuusog to, habang hinihigpitan nyo dito sa ilalim. Yan, umuusog to pababa, papunta dito. Syempre, bubuka to. Pag buka niyan, di ba bubuka siya? Bubuka. Yun yung maghihigpit dito sa loob. Yan. Kasi bubuka to sa loob. Kaya hindi nyo basta-basta mahuhubot yan. Tapos, sabi ko nga kanina, kailangan nyo tanggalin yon para maipasok nyo to. Papasok na natin mga boys. So, nakaharap yung RCB sa taas para at least magandang tignan. Tapos yan, hindi nyo idediretso mga koys, parang may pagitan, parang ganyan yan, kasi pag dinikit mo yan dyan mga koys, yan, ito didikit dito, napaka sticky yan. Minsan, di ba? Halimbawa nakasagad, nag-i-stack mga koys. Yan, nag-i-stack, di ba? Kaya dapat may pagitan siya mga koys. Pag ikakabit nyo siya, may allowance na makakaikot yung ng maayos. Higpitan ko Huwag kayong mag-alala na baka manakaw yung nyo kasi nakawin talaga to mga koys. Nakawin talaga tong bar end na to. Pag hindi humihigpit, iatras nyo tapos higpit, higpit. Para at least mag-lock, hindi siya sasabay. Kasi minsan sumasabay siya sa pag-iikot Kaya dapat iuusog niya siya palabas tapos higpit para para at least mag-lock yung tornilyo sa loob. Kasi pag hindi, sumasabay siya pag inikot nyo na. So higpitan na natin mga koys Sabi ko nga kanina, di ba dapat may allowance? Yan, dapat may allowance yan. Kasi pag wala, diligid yan mga koys. Ito, madali talaga itong nakawin mga koys. Asahan nyo na yan. 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 Di ba yan? Dumidikit. Dumidikit. Yan di ba hindi siya dumidikit mga koys? Yan. Bumabalik siya. Yan. Kasi pag nakadikit yan mga koys, ito yung mangyayari pag nakadikit. Yan, di ba? Nag-stack. Kaya dapat hindi siya nakadikit mga koys. May distansya yan mga koys. Kasi pag dumikit yan, wala na, finish na. Pero kung gusto nyo naman yung tinatamad kayong mag-revolution, idikit nyo para at least automatic nagre-revolution siya. Yan. So yun, ganun lang kasimple mga koys. Yung gagawin niyo sa kabila is same dito. Kaso sa kabila hindi na kailangan dito sa kabila mga koys, hindi na importante kung nakadikit siya masyado kasi hindi naman to naikot, di ba? Kaya kahit dikit na dikit yan, walang problema yan mga koys. Walang problema kahit dikit na dikit yan. So ikakabit ko lang. Walang problema naman to kahit dikit na dikit kasi hindi naman to naikot na hindi naman to naikot na kaya walang problema yan. Hindi naman yan kailangan ikutin kasi nandun lang naman sa kabila yung silinyador. Yan.
So yun. So yun mga koys, ganun lang kadali magkabit nung bar end. Napakabilis. Hindi kayo mahihirapan. Yung mahihirapan lang kayo, yung pagtanggal nung yung maliit lang, yung katiting lang na welding sa loob na kailangan yung kuskusin. Kailangan yung kuskusin siya mga koys para matanggal. O kaya para numipis yung bakal, yung welding na yan. Maliit lang yan, kayang-kaya yung tanggalin yan. Basta yung gamitin nyo mga koys, yung panghasa sa lagare, yung triangle. Triangle yan, maliit lang yan. So yun mga koys, ganun lang kadali yung pagkabit nung tawag nito, bar end. Yung tutorial na yun is request ng isa nating kasama sa Team Kois. So madaling mapagbigyan kasi automatic may piyesa na akong ikakabit. So yun, napakadali lang. So Kois, kung napapanood mo to ngayon, ganun lang po kadali magkabit nito ng ating bar end. Tatanggalin mo lang yung naka-usling, welding, and yun, plug and play na. Basta doon sa kabila, Kois. Basta dito sa kabila, Kois. Huwag mong ididikit doon sa handle grip kasi didikit 'yan. Baka makalimutan mo pag taas mo ng minor, yung pala hindi pa pag bitaw mo sa minor kasi akala mo babalik yung minor, yung pala hindi babalik. Yun, nagtuloy-tuloy yung takbo mo. So, yun. Just make sure, Kois, na hindi dumidikit. Pero kung gusto mo naman yung nakadikit kasi minsan gusto mong nag-automatic tumatakbo yung motor mo, di, pwede mo naman idikit. Depende sa inyo kung ano yung trip nyo mga Kois. So, yun. Hindi na natin ito papatagalin kasi quick tutorial lang naman to. Yun lang. Like, comment, and subscribe. Kung bago ka sa channel ko, hit the subscribe button, ring na din yung bell para ma-notify ka every time na may bago akong video. So yun lang mga Kois, ride safe. God bless and peace.